Sa loob ng halos isang dekada, si Teresa ay naging tapat na tagapag-alaga ng kanyang may sakit na asawang si Alejandro hanggang sa isang di inaasahang maagang pag-uwi ang nagdala sa kanya upang marinig ang isang nakakabahalang pag-uusap sa pagitan nito at ng kanilang kapitbahay. Habang maingat niyang inaayos ang mga kumot nito, ang kanyang mga tanong tungkol sa kaginhawaan nito ay parang bumalot sa kanilang pang-araw-araw na buhay. "Okay ka lang ba, Alejandro? May kailangan ka pa ba?" tanong niya. Si Alejandro nakadalasang nakahiga na lamang sa sofa dahil sa kanyang malubhang multiple sclerosis na lubos na nagpahina sa kanyang galaw at pinilit siyang umasa sa saklay, ay nagbigay ng mahinang ngiti at pasasalamat sa kanyang tinig, ngunit kulang sa tunay na init. "Wala, Teresa. Ayos na ito. Hindi ko ma-imagine ang buhay kung wala ka," sagot niya habang mabilis na inilipat ang tingin sa bintana. Habang sinubukan ni Alejandro na maghanap ng komportabling posisyon, nagtungo si Teresa sa kusina upang maghanda ng masustansyang pagkain na inirekomenda ng doktor ni Alejandro na kinonsulta nila sa pamamagitan ng remote session. Si Teresa, isang nurse sa propesyon, ay dinala ang kanyang trabaho mula sa ospital hanggang sa kanilang tahanan na walang sawang nag-aalaga kay Alejandro. Habang hinihiwa ang mga gulay, naisip niya ang kanilang paulit-ulit na gawain. 9 na taon ng ganitong araw-araw. Nakikita siyang mas umaasa sa akin araw-araw, naisip niya habang ang halimuyak ng mga damo ay humalo sa kanyang damdaming may kaunting pagod ngunit hindi matinag na determinasyon. Sa sofa, nahihirapan si Alejandro na maghanap ng posisyon na magpapagaan sa kanyang pakiramdam. Inagaw ng sakit ang simpleng mga kilos na naging dahilan upang umasa siya ng husto kay Teresa. Napakaraming ginagawa ni Teresa, bulong niya sa kanyang isipan, inaayos ang unan. Ang kanyang mga iniisip, puno ng obligadong pasasalamat, ay parang script na paulit-ulit na binibigkas. Pagbalik sa sala, dinalhan ni Teresa ng makulay at masustansyang pagkain si Alejandro. Hinihikayat siya, "Heto na mahal, subukang kainin lahat ha?" habang inilapag ang plato sa mesa malapit dito. "Mahalaga na panatilihin ang lakas mo." Tumango si Alejandro, nahihiyang kinuha ang tinidor habang ang tingin ni Teresa ay nanatili sa kanya, hati sa pagitan ng propesyonal na tungkulin at personal na pagkabahala. Sa paghahanap ng paraan upang maiba ang araw, nagbalik tanaw si Teresa sa mas masayang panahon. Naaalala mo ba nung sumasayaw tayo sa sala? Pinilit ni Alejandro na ngumiti ng bahagya. Ang mas masasayang araw ay tila bahagi na ng ibang panahon. "Oo, naalala ko," sagot niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pagkalayo sa mga alaalang iyon. Habang nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, tila umiikot ang kanilang buhay sa pagitan ng kinakailangang pag-aalaga at mga pagsubok na buhayin muli ang masasayang nakaraan upang maputol ang katahimikang dulot ng kanyang kalagayan. Naupo si Teresa sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Naglalaro sa kanyang isipan ang kasalukuyang mga hamon at ang kanilang pinagsaluhang nakaraan. Sinasabing higit para sa sarili kaysa kay Alejandro. "Patuloy tayong lalaban, di ba, Alejandro?" Ang tingin niya sa kanya na nababalutan ng banayad na liwanag mula sa bintana ay puno ng ironiya ng pag-aaruga sa isang taong tila malayo ang emosyonal na tugon. Hangad niya ang pagbabalik ng malalim na koneksyon nilang mag-asawa na minsan ay buhay na buhay. "Magpatuloy tayo, siyempre," sagot ni Alejandro nang walang gana. Lumabas ang mga salita niya nang walang hirap, ngunit walang tunay na damdamin. Sa kabila ng kadalasang walang laman na umuugong sa kanyang boses, si Teresa ay nanatiling buong tapang na nakatuon sa pag-aalaga sa kanya. May tahimik na pag-asang ang kanilang buhay magkasama ay may potensyal pa rin na higit sa mga pangibabaw na palitan
at gawain ng pag-aalaga. Kinilala niya ang malalim na mga pagbabago na dala ng kanyang sakit, ngunit saan man sa loob niya, kumapit siya sa paniniwalang hindi lahat tungkol sa kanila ay tuluyan ng nagbago. Ang umagang araw ay dahan-dahang tumagos sa mga kurtina, binabalot ang sala sa isang mainit, gintong kulay kung saan si Alejandro ay karamihang nakakulong. Ang kanyang kalayaan sa pagkilos ay malubhang naapektuhan. Si Teresa na palaging gising sa madaling araw ay naghahanda para sa isa pang hinihingi na araw sa ospital. Bago umalis, marahan niyang hinalikan si Alejandro sa noo. Ang kanyang boses ay malambot sa pag-aalala. "Papasok na ako sa trabaho ngayon, mahal. Iniwan ko ang iyong mga pagkain sa ref at tandaan, tawagan mo ako kung kailangan mo ng anuman." Sa sandaling magsara ang pinto sa likuran niya, nagbago ang kilos ni Alejandro. Ang kahinaan na kanyang ipinakita kanina ay nawala, pinalitan ng tusong kislap at isang bugso ng sigla. Maingat niyang sinigurado ang kanyang pag-iisa bago mabilis na tumayo mula sa sopa. Sa hindi inaasahang liksi, lumapit siya sa isang larawan sa dingding. Itinabi ito para makita ang isang ligtas. Pumasok siya ng kombinasyon ng may sanay na dali. Inilantad ang isang imbakan ng pera na inilaan ni Teresa para sa medikal o iba pang hindi inaasahang gastusin. Perpekto, ito ay sapat na para sa araw na ito. Bulong ni Alejandro sa sarili, may mapanlinlang ng ngiti sa kanyang mga labi habang binibilang ang pera. Inilagay niya ang pera sa kanyang bulsa, ginaganahan ng pag-asa sa araw na naghihintay. Lingid kay Teresa na naglalaan ng kanyang mga araw sa pagliligtas ng iba sa ospital. Kunwari lamang ang kapansanan ni Alejandro, ginagamit ang kanilang ipon para sa kanyang personal na kasiyahan. Ngayon, nag-iisa lumabas si Alejandro sa kanilang tahanan ng walang lingon-lingon, tumungo sa isang nakatagong sektor ng lungsod. Dito, isang underground nightclub ang umuunlad kahit sa liwanag ng araw. Ang kapaligiran ay buhay sa mga kumikislap na ilaw at tibok ng elektronikong musika. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga exotic na cocktail. Pumasok si Alejandro na parang isang regular. May kumpiyansang umorder ng pinakamahal na inumin sa bar. Ang bawat lagok ay lasa ng mapanghimagsik na kalayaan mula sa kanyang ginawang mga paghihigpit. Bakit panatilihin ang isang harapan kung hindi para magpakasasa sa mga bentaha nito? Pagmumuni-muni ni Alejandro, pinagmamasdan ng masiglang karamihan, hindi lamang para sa kasiyahan ang kanyang mga pagtakas, kundi bilang uri ng kabayaran sa pagpapanatili ng pagkukunwari. Habang lumilipas ang mga oras, nawala si Alejandro sa kasayahan, gumagastos ng malaki at sumasayaw ng walang pag-aalala. Bawat transaksyon ay isang patutuo sa kontrol na hawak niya sa kanyang buhay sa bahay. Habang si Teresa ay naglalaan ng kanyang araw sa kanyang hinihingi na trabaho, si Alejandro ay nagbabad sa kalayaan na binili ng kanyang pandaraya, hanggang sa tawagin siya ng gabi pabalik upang ipagpatuloy ang kanyang pag-arte sa sopa na parang walang nangyari. Ang gabi ay lumalim na nang makapasok si Teresa sa pintuan, pagod ngunit nasiyahan mula sa kanyang araw ng trabaho. "Kamusta ang araw mo, mahal? Ayos ka lang ba?" tanong niya. Walang kaalam-alam sa mas malalim na pandaraya na lalong nagpapadilim sa kanilang tahanan, higit pa sa mga anino ng gabi. Si Alejandro mabilis na bumalik sa kanyang posisyon sa sopa upang magkunwaring mahina ay sumagot na may boses na may bahid ng sapilitang kahinaan at banayad na inis. "Naging mahirap ang araw. Mahal, medyo masakit at hindi ako nakagalaw dito." Lumihis ang kanyang tingin mula sa kanya. Marahil ay natatakot na baka mahalata niya ang katotohanan sa likod ng kanyang mga salita. Biglang isang mahinang katok ang nagambala sa kanilang tensyonadong palitan.
Si Teresa, nagpapasalamat sa pagkagambala, ay pumunta upang buksan ang pinto. Doon nakatayo si Romina, ang kanilang matandang kapitbahay, nag-aalok ng isang platong may takip na mga hiwa ng homemade cake. Gumawa ako ng ilang cake para sa inyong dalawa. Kumusta ang pakiramdam ni Alejandro? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mayaman sa tunay na pag-aalala. Nagawa ni Teresa ang isang pagod ng ngiti. Ang kanyang pagkapagod ay itinago sa likod ng isang harapan ng pasasalamat. Oh, Romina, maraming salamat. Hindi masyadong nagbago ang kondisyon ni Alejandro. Walang tunay na pagbuti, ngunit pinapanatili namin ang aming espiritu. Tinanggap niya ang cake na may pasasalamat. Lihim na umaasang ang kanyang mga optimistikong salita ay mas sumasalamin sa kanilang katotohanan. Nang makabalik si Teresa, ang biglaan at medyo matalim na pagtatanong ni Alejandro ay nagpahayag ng kanyang pag-aalala. Sino ang nasa pinto? Hindi ito pag-aalala ng isang asawang nag-aalala sa mga istorbo sa kanyang asawa, kundi ang pagkabalisa ng isang lalaking natatakot na mabunyag ang kanyang mga lihim. Si Romina iyon. Nagdala siya ng cake para sa atin. Sagot ni Teresa habang naglalakad patungo sa kusina upang ilagay ang cake sa mesa at magsimula sa paghahanda ng hapunan. Nanatiling tahimik si Alejandro. Mas lalong nagtago sa ilalim ng mga kumot, ang kanyang pulso ay bumilis sa pag-aalala na baka nagkasabay ang pagbisita ni Romina sa isa sa kanyang mga lihim na paglabas. Nang gabing yon, pagkatapos maghain ng hapunan at iabot kay Alejandro ang kanyang plato sa sofa, umatras si Teresa sa mesa ng kusina, bumuntong hininga ng malalim at mabigat. Ang kanyang pagkapagod ay hindi lamang pisikal, ito ay malalim na nakabaon sa emosyonal at psikolohikal na pagkapagod. 9 na taon ng walang tigil na pag-aalaga, kumakapit sa pag-asa araw-araw, ngunit nakaharap lamang sa kaunting o walang pag-unlad sa kondisyon ni Alejandro. Nagsimulang pumasok ang pagdududa, hinikayat ng mga banayad na pagkakaiba na dati niyang hindi pinapansin. Sa biglaang pagnanais, kinuha ni Teresa ang reseta ng mga gamot ni Alejandro. Bakit walang progreso? Bulong niya habang sinusuri ang mga pangalan ng mga gamot at nagpa siyang mag-research tungkol sa bawat isa sa online mamaya. Ang susunod niyang naisip ay tingnan ng emergency fund para posibleng bumili ng karagdagang mga supportive item. Gayunpaman, pagbukas niya ng ligtas, sinalubong siya ng kawalan kung saan dapat naroon ang pera. Nilamon siya ng kalituhan habang muling hinahanap ang ligtas, umaasang may na-miss siya sa una, ngunit malinaw ang malupit na katotohanan, wala na ang pera. Hindi ka panipaniwala, hindi ko naalalang kumuha ng pera. Nakita mo ba ang emergency funds? Mukhang nawawala. Tawag ni Teresa, ang kanyang boses ay makapal sa halo ng pagkalito at pag-aalala. Ang sagot ni Alejandro ay mabilis, may bahid ng pag-iwas. Hindi ko alam, Teresa. Baka ginamit mo at nakalimutan mo lang. Medyo magulo nga kamakailan, hindi ba? Umupo si Teresa sa mesa ng kusina, ang kanyang isip ay umiikot sa pagdududa at pag-aalala. Nakakabahala ang nawawalang pera, ngunit ang kanyang agarang pag-aalala ay nakasentro sa hindi nagbabagong kalusugan ni Alejandro. Kinuha niya ang pamphlet ng gamot na sinasabing sinusunod ni Alejandro at masusing sinuri ito. May hindi tumutugma at hindi hinayaan ng kanyang nursing instincts na baliwalain ang mga hindi pagkakatugma na ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinipa ang pangalan ng gamot mula sa pamphlet, umaasang makakita ng impormasyon na nauugnay sa paggamot ng multiple sclerosis. Sa halip, ang mga resulta ng paghahanap ay walang ipinakitang kaugnayan sa gamot at sa sinasabing kondisyon niya. Isang halo ng hindi paniniwala at lumalagong pagdududa ang pumuno sa kanya habang nakatitig siya sa screen. Ang kanyang mga iniisip ay mabilis na tumatakbo. Paano ito nangyari? Bulong niya sa sarili, ramdam ang bigat ng kanyang natuklasan.
Determinado ngunit may pag-aalangan, alam ni Teresa na kailangan niyang harapin si Alejandro tungkol sa kanyang mga natuklasan. Gayunpaman, bahagi niya ang natatakot sa mga katotohanang maaaring lumabas. Nang magbukang liwayway, bumangon si Teresa na may bagong katatagan. Naghanda siya para sa kanyang araw sa trabaho. Ngunit bago siya makalabas, nadaman niyang kailangan niyang kausapin si Alejandro tungkol sa mga pagkakaibang napansin niya. Taglay ang determinadong tono na nagtatakip sa kanyang kaba, nilapitan niya si Alejandro na nakahilata pa sa kama at nagkukunwaring handa na para sa isa pang araw ng kunwaring pagpapagaling. Alejandro, sinuri ko ang mga detalye ng mga gamot na iniinom mo at may mga bagay na hindi nagtutugma. Ang mga gamot na ito ay hindi para sa paggamot ng multiple sclerosis. Maaari mo bang linawin ito para sa akin? Tanong niya, maingat na pinagmamasdan ang reaksyon niya. Si Alejandro na nagulat sa tuwirang pagtatanong ni Teresa ngayong maaga pa lang, sandaling nag-atubili bago sumagot. Iyan ay mula sa aking tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan. Siya ang nagreseta ng mga gamot na ito. Malamang may pagkakamali sa iyong nakita. Tiniyak niya sa akin sa telepono na ito ang pinakamahusay na opsyon para sa aking kalagayan. Kaya sa tingin ko dapat nating pagkatiwalaan ang kanyang paghatol. Siya ay lubos na iginagalang sa estado na ito, paliwanag niya. Matatag ang boses, ngunit lumilihis ang tingin mula kay Teresa. Tumitingin sa iba pang direksyon. Sa kabila ng tila makatwirang paliwanag ni Alejandro, hindi mapawi ni Teresa ang kanyang mga hinala. Bumuntong hininga siya nang may pagkabigo. Pinili munang huwag ituloy ang usapin sa ngayon, ngunit determinadong balikan ito mamaya na may higit pang ebidensya o impormasyon. Sige, pag-usapan natin ito mamaya, pag-amin niya. Hindi lubos na kumbinsido, ngunit kailangang magmadali para pumunta sa trabaho. Habang papunta si Teresa sa kanyang trabaho, pinag-isipan ni Alejandro ang muntik ng pagkakabisto sa kanya. Napagtanto niyang kailangan niyang maging mas maingat. Nakaupo sa mesa sa kusina, sinimulan niyang magplano kung paano mas kapani-paniwalang magpalsipika ng mga reseta sa susunod. Pinag-iisipan ang paggamit ng peking pirma ng doktor. Naghanap siya sa internet ng mga kilalang doktor sa lugar at sinimulang ensayuhin ang kanilang mga pirma sa isang pirasong papel. Nang hapon ding iyon, sabik na mag-enjoy sa kanyang oras mag-isa habang wala si Teresa, nagbihis si Alejandro at lumabas. Sa sobrang pagkabalot sa kanyang mga balak, hindi niya napansin si Romina, ang kanilang kapitbahay, na sumisilip mula sa bintana nang siya ay dumaan. Kilala kay Romina bilang lubhang may kapansanan, ikinagulat niya ang ginhawa ng pagkilos ni Alejandro. Lumaki ang kanyang mga mata at bumuka ang kanyang bibig sa pagkamangha. Ano ito? Bulong niya sa sarili, kumukurap-kurap na parang sinusubukang baguhin ang tanawin sa harap niya. Ang anyo ni Alejandro na dapat ay nakaratay at umaasa sa tulong ni Teresa ay mariing sumasalungat sa lalaking malayang naglalakad sa labas. Sa ospital, ginawa ni Teresa ang kanyang mga tungkulin, ngunit ang kanyang isipan ay abala sa naunang usapan nila ni Alejandro tungkol sa kanyang gamot. Hindi niya magawang pagtugmain ang inilaan na gamit ng gamot sa ipinapalagay na kondisyon ni Alejandro, na nagtulak sa kanya upang pagdudahan ang lahat. Nagkamali ba ng malaki ang doktor o nililin lang siya ni Alejandro? Ang kanyang puso'y mabigat sa hinala at pagtataksil. Ibinahagi ni Teresa ang kanyang mga alalahanin kay Dr. Perez, isang pinagkakatiwalaang kasamahan at kaibigan sa kanilang pahinga. Teresa, kung hindi para sa kondisyon ni Alejandro ang gamot na ito, malinaw na may mali. Mukhang maaaring hindi magaling ang kanyang doktor o may kasinungalingan na sangkot, sabi ni Dr. Perez. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang posibilidad na magsinungaling si Alejandro ay tila hindi maisip ni Teresa. Hindi, kailangang may pagkakamali lang.
Hindi ako lolokohin ni Alejandro. Baka hindi lang talaga alam ng doktor. Mag-iimbestiga pa ako, sagot niya. Nag-aatubiling maniwala na maaaring kasangkot ang kanyang asawa sa ganitong pandaraya. Samantala, nakipagbuno si Romina sa kanyang konsensya. Pinag-iisipan kung dapat ba siyang makialam matapos masaksihan ang malayang paglalakad ni Alejandro. Matapos ang maraming pagmumuni-muni, nagpasya siyang kumilos. Hindi ko lang basta maaaring baliwalain ang nakita ko. Kailangan ko siyang kausapin, desisyon niya na may bagong determinasyon na sumiklab sa loob niya. Mamaya nang umuwi si Alejandro, palihim niyang kinuha ang kanyang mga saklay sa pintuan, umaasang mapapawi ang anumang hinala. Nakita niya si Romina sa kanyang balkonahe. Ang kanyang presensya ay matatag at hamon. "Romina, may kailangan ka ba?" tanong niya. Sinisikap tunog walang sala ngunit maingat. "Nakita kita ngayon, malayang naglalakad. Alam ba ito ni Teresa?" Pangungulit ni Romina, masusing hinahanap ang anumang bakas ng pandaraya sa kanyang mukha. Nabigla si Alejandro, kumunot ang kanyang mukha nang maramdaman niyang gumuguho ang kanyang pagkukunwari. "Nagkakamali ka, Romina. Alam mo namang halos hindi ako makakilos." Mabilis niyang sagot. Ang kanyang isipan ay nagmamadaling maghanap ng lusot. Nakikita ang pagdududa ni Romina, ibinaba ni Alejandro ang kanyang boses, mahinang nagbabanta. "Kung sa tingin mo may nakita ka, mas mabuting para sa iyo na itago na lang ito. Hindi marunong makialam sa mga bagay na hindi ka kasali. Maaaring maging delikado ito." Bahagyang napaatras si Romina sa banta, ngunit hindi lubusang natibag ang kanyang determinasyon. "Kailangan ko lang maintindihan," bulong niya, mas para sa sarili kaysa sa kanya. Habang mabilis na pumasok si Alejandro sa kanilang bahay, iniwan siyang nakatayo doon na may lalong lumalalim na hinala at takot. Sa pagkilala ni Alejandro sa pag-aatubili ni Romina, alam niyang kailangan niyang mabilis na makuha muli ang kontrol sa sitwasyon bago pa ito lumala. May kalmado at kalkuladong kilos, siya ay lumapit ng dahan-dahan, ang muka ay determinadong panatilihin ang kanyang pagkukunwari. "Romina, iniisip mo bang may nakita ka? Kailangan kong tiyakin sa'yo, talagang nagkakamali ka. Maaring ang anggulo ng liwanag, ang mga anino, marahil maging ang iyong paningin. Alam mo, tayong mga nasa edad na madalas malito." Iminungkahin niya, pero tiyak na sinusubukang bawasan ang kredibilidad niya. Bagaman nagulat na natili si Romina sa kanyang matigas na tindig. Pagkatapos ay nagbago ang tono ni Alejandro, nagkaroon ito ng mas nakakabahalang undertone. "At kung sakaling magpasya kang sabihin kay Teresa, sino sa tingin mo ang paniniwalaan niya? Ako, ang kanyang may sakit na asawa na palaging umaasa sa kanya, o ang kapitbahay na maaring nililinlang ng kanyang mga mata?" Tumigil siya upang hayaang lumubog ang implikasyon ng kanyang mga salita. Isipin mo kung ano ang maaring idulot ng mga paratang na ito. Maaring simulan ng mga tao ang pagtatanong sa iyong katinuan. Talaga namang malungkot kung magsimulang isipin ng komunidad na nawawalan ka na ng hawak sa realidad, hindi ba? Ang mga salita ni Alejandro ay parang malamig at matalim na kutsilyo, at umurong si Romina na bagabag ang kanyang resolusyon sa takot na ma-isolate. Bulong ni Romina sa kanyang sarili, "Gusto ko lang ang pinakamabuti para kay Teresa." Sinusubukang bigyang katwiran ang kanyang pakikialam. Sa sandaling yon, dumating si Teresa at nadama ang tensyon sa pagitan nila. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan niya silang dalawa. Mabilis na bumuo si Alejandro ng isang walang salang paliwanag. "O Teresa, ibinabahagi lang ni Romina ang ilang mga recipe na maaaring makatulong sa aking kondisyon. Sinubukan kong gumalaw-galaw ng kaunti gamit ang mga saklay na ito, bagaman nahihirapan pa rin ako.
Paliwanag niya, nag-aalok ng pilit ng ngiti habang binibigyan ng tingin si Romina na nagpapaalala sa kanya sa mga kahihinatnan ng pagsasalita. Naramdaman ni Romina ang bigat ng tingin ni Alejandro, nag-atubili siya bago mahinang tumango sa pagsang-ayon. Oo, yun lang ang lahat. Gusto ko lang tumulong. Pag-ayon niya, iniiwasan ang mga nagtatanong na mata ni Teresa. Si Teresa, bagaman medyo nagdududa pa rin, ngunit ayaw nang mag-usisa pa, ipinalagay na lamang na ang kakaibang kapaligiran ay dahil sa pag-aalala ni Romina para sa kalusugan ni Alejandro. Pagkatapos, magpalitan ng ilang karagdagang kasiyahan kung saan patuloy na ipinakita ni Alejandro ang kanyang mapagkaibigang harapan, nagpaalam si Romina, sabik na makalayo sa nakakapagod na engkwentro. Habang bumabalik siya sa kanyang tahanan, magulo ang kanyang mga iniisip. Paano ko masasabi ang katotohanan kay Teresa nang hindi niya pagdududahan ang aking salita? Paano ko mapoprotektahan ang aking kaibigan kung nanganganib ang aking kredibilidad? Pagmumuni-muni niya, labis na nababahala sa komplikasyon ng paglalantad ng katotohanan. Ngunit determinadong makahanap ng paraan upang suportahan si Teresa. Bumalik sa loob ng kanyang tahanan, pakiramdam ni Romina ay talunan ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Nagpasya siyang maghanap ng matibay na ebidensya o ibang paraan upang ilantad si Alejandro ng walang pagkakataon para sa kanya na itanggi ang kanyang panlilinlang. Maghahanap ako ng paraan, ang pasya niya. Muling nagningas ang kanyang determinasyon na tulungan si Teresa. Samantala, bumalik si Alejandro sa sofa, ang kanyang karaniwang pagkukunwari ng kahinaan ngayon ay halo-halong may hitsura ng pag-aalala. Ang pag-iisip na maaaring ibunyag ni Romina ang kanyang nakita kay Teresa ay gumugulo sa kanya. Alam niyang ang pagkakatuklas ng kanyang pandaraya ay hindi lamang maaaring mawala ang suporta ni Teresa, kundi maaari rin itong magdulot ng panlipunan at posibleng legal na mga kahihinatnan. Kailangan kong siguraduhing mananahimik si Romina, bulong niya sa sarili, maingat na pinaplano ang kanyang susunod na mga hakbang. Bukod sa pag-aalala kay Romina, pinagnilayan din ni Alejandro ang kanyang mas malawak na mga motibasyon. Palagi niyang plano na mabuhay ng magaan, walang trabaho o araw-araw na responsibilidad. Manipulahin si Teresa para magbigay ng pangangalaga at pinansyal na suporta. Nang pumasok si Teresa sa sala, mabilis na lumipat ang kanyang iniisip mula sa pagpaplano patungo sa pagganap ng kanyang papel muli. Alejandro, maipakita mo ba sa akin ang reseta para sa mga bagong gamot na ito at sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa doktor na nagtatrabaho sa iyo? Tanong ni Teresa. Bahagyang may pagdududa sa kanyang tono. Walang pinalampas na sandali, kinuha ni Alejandro ang kamakailan lamang na peking reseta mula sa mesa ng kape, ipinapakita ang maingat na pinapraktis na peking pirma. Narito ito, mahal. Ito ang bagong doktor na inirekomenda ng plano sa kalusugan. Mukha siyang napaka-competent, tugon ni Alejandro. Iniabot sa kanya ang dokumento. Tinanggap ni Teresa ang reseta, nag-iisip ang kanyang ekspresyon habang masusing sinusuri ito. At ano ang pangalan niya? Baka pwede tayong bumisita sa kanya ng magkasama sa susunod, tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay may halong pag-asa na baka ang sagot ni Alejandro ay magpapawi ng kanyang lumalaking pag-aalala. Si Alejandro, na nakakaramdam ng hindi mapakali, ay nagpakita pa rin ng kalmadong anyo. Siya ay abala talaga. At sa dami ng kanyang mga pangako, karaniwan niyang iniwasan ang mga hindi kinakailangang pagbisita. Pero tatanungin ko kung pwede siyang makausap mo sa susunod, sagot niya. Maingat na umiiwas sa pagbibigay ng tiyak na pangalan o sa isang harapang pagbisita na maaaring magbunyag ng kanyang mga kasinungalingan.
Si Teresa, bagaman hindi lubos na kumbinsido sa kanyang sagot, ay nagpasya na usisain ang bagong pahiwatig na ito sa ibang pagkakataon. Nang mag-isa na lamang siya, agad niyang dinayal ang numero na ibinigay sa kanya ni Alejandro. Ang kanyang pulso ay tumitibok sa takot sa maaring kanyang matuklasan. Pagkatapos ng ilang ring, isang formal na boses ng babae ang sumagot. "Hello, opisina ni Dr. Diaz. Magandang gabi. Paano ko kayo matutulungan?" "Hello, gusto ko sanang makausap si Dr. Diaz tungkol sa aking asawa, si Alejandro Martinez. Siya ay tumatanggap ng mga reseta para sa malubhang kondisyon," sabi ni Teresa, pinipilit panatilihing matatag ang kanyang boses. "Paumanhin po, ma'am, ngunit wala kaming pasyenteng nakarehistro dito sa ilalim ng pangalan na iyan. Sigurado po ba kayong tama ang doktor?" Tugon ng sekretarya. Ang kanyang tono ay halo ng pagkalito at pag-aalala. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot kay Teresa habang binababa niya ang telepono. Ang kanyang mga hinala ay nagiging malinaw na katotohanan. Nagsisinungaling si Alejandro. Ngunit bakit? At hanggang saan niya dadalhin ang kanyang pandaraya? Ang katahimikan ng Sabado ng umaga na may maliwanag na araw at payapang kalangitan ay malinaw na kaibahan sa nagbabadyang bagyo sa tahanan ni Teresa at Alejandro. Si Romina, determinado at may dalang cake at estratehiya, ay hindi nagatubiling pindutin ang doorbell nila, handang harapin si Alejandro kung kinakailangan. Si Alejandro, na umaasa sa mga saklay upang mapanatili ang kanyang pagpapanggap na may kapansanan, ay binuksan ng pinto at nakita si Romina sa kanyang pagkabahala at hindi pagkakomportable. "Romina, kung narito ka para magkalat ng mga walang kwentang bagay sa aking asawa, iminumungkahi kong umalis ka na," sabi niya. Ang kanyang tono ay may bahid ng magalang na kunwari, ngunit may nakatagong pagkabalisa. Si Romina, na napansin ang kanyang hindi pagkakomportable, ay hindi napigilan ang pagngisi. "Oh, Alejandro, gusto ko lang sanang magdala ng kaunting saya sa iyong Sabado gamit ang cake na ito na aking inihurno. Akala ko maganda itong ibahagi nating magkasama bilang magandang kapitbahay," sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng ironiya habang ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng matibay na layunin. Biglang lumitaw si Teresa, ang kanyang mukha ay sumilay sa saya sa pagkakakita kay Romina. "Napakasaya kong makita ka rito. Halika, pasok at samahan mo ako sa almusal. Nasasabik ako sa hindi inaasahang sorpresang ito," masayang sabi ni Teresa habang nag-aatubiling pinagbigyan ni Alejandro si Romina na pumasok. Kasabay ng mahinang pagkakalansing ng kanyang mga saklay, sinundan ni Alejandro ang mga ito papunta sa kusina kung saan sila nagtipon sa paligid ng mesa. Nagbuhos si Teresa ng kape at nagsimulang hiwain ang cake na dala ni Romina. Ang nakaaaliw na amoy ng cake ay nahalo sa aroma ng sariwang kape, lumilikha ng mainit at nakaaanyayang tono na malinaw na kaibahan sa nakapailalim na tensyon na tila bumabalot sa hangin. Habang nag-uusap sila, paminsan-minsang nagpapasok si Romina ng mga puna na tila may malaking kahulugan para kay Teresa, na mabilis na nakahuli sa mga pahiwatig. "Madalas kang lumalabas kamakailan at hindi ko maiwasang mag-alala kapag ikaw ay nag-iisa sa labas sa gabi," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng iritasyon at kaunting pagdesperado. Si Teresa, na nabibigatan sa emosyonal na timbang ng araw at mga bagong umuusbong na pagdududa, ay matatag na sumagot, "Oo, Alejandro, lumalabas ako at hindi ito maaring ipagpaliban. Mahalaga ito." Ang kanyang determinasyon ay matibay, hindi umaako ng anumang pagtutol. Napagtanto ni Alejandro na ang anumang karagdagang pagtatalo ay maaari lamang magpalala ng tensyon, kaya't labag sa kanyang kalooban, siya ay pumayag, bagamat ang kanyang mga isipan ay abala na
sa mga potensyal na kahihinatnan ng bagong katapangan ni Teresa. Habang palayo si Teresa sakay ng kanyang sasakyan, magulo ang kanyang mga iniisip na nagtulak sa kanya na humingi ng tulong sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan. Agad niyang tinawagan si Dr. Perez. "Perez, posible bang magkita tayo agad? May personal akong bagay na nais pag-usapan." Hiling niya pagkasagot ng tawag. Di nagtagal, nagtipon sina Teresa at Perez sa isang tagong kafe, malayo sa mga mapanuring mata. Doon, isiniwalat niya ang kanyang buong suliranin mula sa mga pagkakaiba sa kanyang mga reseta hanggang sa pagbubunyag ni Romina at mga nakatagong banta ni Alejandro. Ang mukha ni Perez ay unti-unting naging seryoso habang nakikinig. "Teresa, seryoso ito. Kung totoong inoorganisa ito ni Alejandro, hindi lamang ito malalim na pagtataksil, kundi pati na rin pagsasamantala sa iyong kabutihang loob at profesional na integridad." Aniya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagkagalit. Samantala, sa kanilang bahay, si Alejandro ay naglalakad-lakad, puno ng pagdududa. Napagtanto niya na kung hihimayin pa ni Teresa ang usapin, maaaring tuluyang magunaw ang kanyang mga balak. Ang ideya ng pagtakas ay sumagi sa kanyang isip bilang paraan para makatakas sa kanyang sariling gawa. Ngunit pinigilan niya ang sarili. "May solusyon dito," bulong niya sa sarili. Nagsisimula ng magplano ng estratehiya. "Kailangan ko ng malaking kilos para maibalik ang kanyang tiwala," pag-iisip niya. Ngunit bago kumilos ng padalos-dalos, umupo siya para kumalma at ayusin ang kanyang mga iniisip. "Kung mahusay kong mahahawakan ito, maaari ko pang baliktarin ang mga bagay sa aking pabor," estratehiya niya. Masigasig na pinaplano kung paano niya mapapanatili at kahit paano'y palakasin ang kanyang posisyon sa buhay ni Teresa sa pamamagitan ng maingat at nakakakumbinsing mga aksyon. Huminga siya ng malalim, nagpa siyang hindi tumakas kundi harapin ang isyu ng direkta, umaasa sa kanyang kasanayan sa manipulasyon para maibalik ang tiwala ni Teresa at mapanatili ang kanyang pagpapanggap. Pagkatapos ay naghanap siya sa closet ng silid tulugan, nakakita ng isang nakatagong metal na kahon sa isang drawer na naglalaman ng mga gamot na kanyang sinasabing iniinom sa loob ng maraming taon. Ang mga bote ay hindi pa nabubuksan, ang mga tabletas ay hindi pa nagagalaw. Pisikal na patunay ng panlilinlang na matagal na niyang itinago kay Teresa. Sa isang pagbughong hininga, kinuha ni Alejandro ang mga bote, handang sumabak sa isang bagong landas ng panlilinlang. Kalaunan ng gabing iyon, habang nakahiga si Alejandro sa sofa, nagkukunwaring sumusunod sa kanyang rehimeng pangkalusugan, bumalik si Teresa mula sa konsultasyon kay Perez. Napansin niya si Alejandro sa tabi ng kanyang mga saklay, pinagmamasdan habang iniinom niya ang kanyang mga gamot. Hindi nakaligtas sa matalas niyang mga mata nang si Alejandro, nang hindi sinasadya, ay uminom ng ilang tabletas higit sa kinakailangan. "Alejandro, napakadelikado ng sobrang pag-inom ng gamot. Alam mo yan," babala ni Teresa. Ang kanyang tono ay tad-tad ng peking pag-aalala habang masusing binabantayan ang bawat kilos niya. Sa loob-loob niya, pinag-iisipan niya kung talagang nauunawaan ni Alejandro ang mga posibleng panganib ng labis na pagdodosis. Pinanood niya ang bawat galaw niya, napansin niyang ang kanyang mga kilos ay higit na pinapatakbo ng desperasyon kaysa sa kalkulasyon. Tumugon si Alejandro ng isang simpleng tango at isang mahinang ngiti na naglalayong magbigay ng katiyakan sa kanya. "Sinusubukan ko lang na mas mabilis na gumaling. Mahal, mahirap ang laging umaasa sa iba." Pakiusap niya, hinahanap ang kanyang empatiya. Subalit nanatiling mapagduda si Teresa, ginugol ang natitirang gabi sa tahimik na pagninilay-nilay.
Maingat na pinapanood siya, ngunit iniiwasan ang direktang konfrontasyon. Habang lumilipas ang mga minuto, nakahiga si Teresa sa kama sa tabi ni Alejandro, hindi mapakali at alerto. Patuloy na bumabalik ang kanyang mga iniisip sa payo ni Dr. Perez na mas maaga ng gabing iyon. Kailangan natin ng matibay na pruweba, Teresa, hindi maitatangging ebidensya na magbubunyag sa mga kasinungalingan ni Alejandro. Alam niya na ang pagharap kay Alejandro ng walang konkretong ebidensya ay magbibigay lamang sa kanya ng pagkakataon na manipulahin ang naratibo muli. Nagtibay si Teresa ng isang estratehiya. Magkukunwari siyang papasok sa trabaho sa sumunod na Lunes, ngunit mananatili siya malapit upang lihim na bantayan ang mga aktibidad ni Alejandro kapag inakala niyang siya ay nag-iisa. Kung pinipeke niya ang kanyang kondisyon, matutuklasan ko ito. Saka ko siya haharapin sa katotohanan. Napagpasyahan ni Teresa, ang kanyang determinasyon ay pinapalakas ng pangangailangan na malaman ang realidad sa likod ng harang na nagdulot ng anino sa kanilang kasal. Habang sumisikat ang araw sa kapitbahayan, nagbihis si Teresa para umalis. Nakadamit pang trabaho, kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng bahay, dahan-dahang isinara ang pinto sa likuran niya. Imbes na tumungo sa kanyang kotse, palihim siyang lumipat sa isang nakatagong lugar sa gilid ng bahay, kung saan siya makakapanood sa likurang pinto nang hindi napapansin. Dahan-dahan ang paglipas ng mga minuto, ang bawat sandali ay tila mas humahaba para sa balisang si Teresa. Sa wakas, bumukas ang likurang pinto at lumabas si Alejandro. Maingat na sinusuri ang kanyang paligid bago kumilos nang may liksi na lubhang salungat sa kanyang sinasabing kapansanan. Nagulat at nasaktan sa kumpirmasyon ng kanyang panlilinlang. Mabilis na kinuha ni Teresa ang kanyang telepono at sinimulang kunan ng larawan si Alejandro habang naglalakad palayo. Nanginginig ang mga kamay. Sinundan ni Teresa si Alejandro mula sa ligtas na distansya, tinitiyak na hindi siya napapansin. Pumasok siya sa isang lokal na bar, isang lugar na mukhang pamilyar sa kanya, nang walang bakas ng mga saklay na ginagamit niya sa bahay. Sinamantala ni Teresa ang pagkakataong ito para kumuha ng maraming larawan. Hanggat maaari, bawat snapshot ay nagdodokumento ng mas maraming matinding katotohanan na kanyang natutuklasan. Hindi ako makapaniwala na niloko ako ng aking asawa sa loob ng 9 na taon. Naisip niya ng may pait. Matapos mangolekta ng sapat na ebidensya, labis na naapektuhan sa kanyang nasaksihan, nagmamadaling umalis si Teresa sa lugar. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang naglalakad siya ng walang direksyon, nilamon ng kanyang mga iniisip at ng malalim na pagtataksil na kanyang nakumpirma. Sa wakas, napagtanto niyang hindi pa siya maaaring umuwi, masyadong mabigat ang kanyang puso. Sa halip, tinungo ni Teresa ang bahay ni Romina, naghahanap ng aliw at marahil ng payo. Habang marahang kumatok si Teresa sa pinto, ibinukas ito ni Romina at agad na napansin ang pagkabalisa na nakaukit sa mukha ni Teresa. "Teresa, mahal, ano ang nangyari?" tanong ni Romina. Ang tono ay may kulay ng pag-aalala. Si Teresa, nahihirapang ipahayag ang kanyang pinagdaanan, ay humikbi habang ipinapakita ang mga mapanirang larawan sa kanyang telepono. Yumakap si Romina nang nakaaaliw. Inaakay siya sa loob. "Hindi ka nag-iisa," pinapalubag-loob siya ni Romina. Inilagay si Teresa sa sofa at nag-alok ng kaunting ginhawa. "Sabay nating haharapin ito." Magkasama silang nagpalipas ng oras sa pag-inom ng tsaa at paggamit ng mga tissue habang pinatitibay ni Romina ang loob ni Teresa na harapin ang mahihirap na sitwasyon. Samantala, walang kamalay-malay si Alejandro sa mga natuklasan ni Teresa. Umuwi siya habang papalapit ang gabi. Iniisip na hindi napansin ang kanyang mga aktibidad sa araw na yon.
Nanatili si Teresa sa bahay ni Romina ng kaunti pang panahon upang maghanda sa isipan para sa harapang naghihintay sa kanya. Huminga siya ng malalim, sa wakas ay umuwi. Ang kanyang determinasyon ay tumitibay sa bawat hakbang patungo sa pagharap at pagtatapos ng panlilinlang. Pagdating niya, natagpuan niya si Alejandro sa sala. Walang malay na binubuksan ang mga bote ng gamot at umiinom ng mga dosis na mas malaki kaysa inireseta. Habang nilulunok ang pill, pagkatapos ng pill, pinapanatag niya ang kanyang sarili sa katatagan ng kanyang kasinungalingan. Mas maraming gamot ang aking iniinom, mas kapani-paniwala ang aking sakit. Walang nagdududa sa isang lalaking hayagang nakatuon sa kanyang paggaling. Siniguro niya sa sarili sa ilalim ng ilusyon na ang kanyang pag-arte ay nagdaragdag ng lehitimong sa kanyang peking naratibo. Si Teresa na ngayon ay lubos na alam ang katotohanan ay pinanood habang ang mga kilos ni Alejandro ay lalo pang nagpapalalim sa kanyang panlilinlang. Tahimik siyang nagmensahe kay Dr. Perez habang pinapanatiling mababa ang pag-uusap sa telepono. "Perez, nakuha ko na ang ebidensya. Ipinapadala ko na sa iyo ngayon." Bulong niya. Ipinadala ang mga larawan at video na nahuli si Alejandro sa kanyang aktong normal at panlilinlang sa bar. Tumugon si Dr. Perez nang may nararapat na bigat. "Magaling, Teresa. I-escalate ko ito sa mga autoridad agad. Hindi na ito tungkol sa diborsyo lamang. May kinalaman ito sa seryosong mga paratang ng pandaraya, kasama ang mga piking pirma at palsipikadong mga talaang medikal. Maaari siyang maharap sa matinding legal na mga kahihinatnan." Bago pa makasagot si Teresa, si Alejandro, na tila abala kanina, biglang nakinig sa kanyang pag-uusap. Napagtanto ang bigat ng kanyang sitwasyon, siya ay sumabog sa galit, agresibong hinaharap siya. "Paano mo ako traidor, Teresa, pagkatapos ng lahat ng nagawa ko para sa atin?" Sa takot para sa kanyang kaligtasan, habang hinahawakan ni Alejandro ang kanyang braso, pinukaw ni Teresa ang lahat ng kanyang lakas upang makawala at tumakbo patungo sa pinto. Kinuha ang kanyang mga susi sa proseso. Sa labas, sinalubong siya ni Romina na nagmadaling pumunta pagkarinig sa gulo. "Tumawag ako ng pulis," deklara ni Romina. Ang boses ay puno ng resolusyon. Sa suporta ni Romina at sa paparating na pulisya, nakadama si Teresa ng pag-angat ng kapangyarihan. Naniniwalang sa wakas ay tinatapos na niya ang siklo ng mga kasinungalingan na sumira sa kanyang buhay. Sa loob, hinimok ng panik at baluktot na lohika, si Alejandro ay uminom ng mga pil sa desperadong pagtatangka na patunayan ang kanyang gawa-gawang sakit. "Makikita nila. Talagang kailangan ko ang mga gamot na ito." Bulong niya. Lumalabo ang kanyang paningin. Habang naghihintay sina Teresa at Romina nang may pagkabalisa sa labas, narinig nila ang mahihinang tunog mula sa loob ng bahay. "Malapit na ang pulis, Teresa. Magiging maayos ang lahat." Pagpapalubag loob ni Romina. Di nagtagal dumating ang pulisya at sa tulong ni Teresa nakapasok sa bahay. Natagpuan nila si Alejandro na walang malay sa gitna ng mga kalat na walang laman na bote ng gamot. Agad na tinasa ng isang opisyal ang kanyang kalagayan at agarang humingi ng tulong medikal. Binibigyang diin ang kritikal na pagliko ng mga pangyayari. Kumuha ng ambulansya agad. Overdose siya, sigaw ng opisyal habang mabilis na sinimulan ng kanyang kasama ang pagbibigay ng paunang lunas. Dinala si Alejandro sa ospital kung saan agad na kumilos ang isang pangkat ng mga doktor para ma-stabilize ang kanyang kalagayan. Matapos siyang magkamalay at sumailalim sa mahahalagang pagsusuri, naging maliwanag na ang sobrang dami ng gamot na kanyang nainom ay nagdulot ng critical na side effect, pansamantalang pagkaparalisa ng kanyang mga binti. Sa ospital, na-brief si Dr. Perez ng medical team tungkol sa kalagayan ni Alejandro. Naisip niya na may pagmuni-muni sa ironiya matapos ang mga taong pagkukunwari ng sakit
Si Alejandro ay tunay na nagdurusa mula sa paralysis kahit na pansamantala lamang ito. Hawak ang isang malaking sobre na puno ng mapanirang ebidensya kabilang ang mga peking reseta, mga pahayag ng saksi at mga larawan ni Alejandro na naglalakad. Lumapit si Dr. Perez sa isang opisyal na kakarating lamang at sinimulang ipaliwanag, ito ang ebidensya na si Alejandro ay nagkukunwari ng kanyang kondisyong medikal sa loob ng maraming taon. Si Alejandro, narinig ang pag-uusap, ay nagtangkang magsalita. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Gusto ko lang gawing mas madali ang aking buhay. Hindi ko kailanman sinadyang makasakit, bulong niya. Bagamat ang kanyang mga dahilan ay tila walang kabuluhan dahil sa kanyang mga mapanlinlang na aksyon. Ang opisyal, habang kinakapos siya, ay matatag na nagsabi, "Ikaw ay dinetin sa pag-iingat. Ang mga paratang laban sa iyo ay malubha at kailangan mong harapin ito sa korte." Inakay si Alejandro palayo sa ospital patungo sa sasakyan ng pulisya. Ang kanyang tingin ay nakababa, hindi makatagpo ng mata sa mga taong kanyang niloko. Bumalik sa ospital, lumapit si Dr. Perez kay Teresa na may magandang balita. "Teresa, nakalikom kami ng mas maraming ebidensya. Dahil sa mga pangyayari ngayon, nakapag-usap na ako sa hukom na lubos na naipabatid ang kagyat ng kaso. Mabilis kaming kumikilos," tiniyak niya, "nag-aalok ng parehong profesional at personal na suporta." Si Teresa na nahuli sa bagyo ng mga kamakailang pangyayari ay tumango lamang, nagpapasalamat. "Hindi ko alam kung paano ko ito malalampasan kung wala ang iyong at ni Romina na suporta, Doktor." Binuksan ng buong sitwasyong ito ang aking mga mata sa mga realidad na dati kong hindi nakikita. Mabilis na lumipas ang oras at di nagtagal ay dumating na ang araw ng paglilitis ni Alejandro. Ang korte ay puno ng namamalas na tensyon habang si Alejandro, na mukhang talunan at may bakas ng kanyang pinagdaanang medikal, ay nakaupo sa tabi ng kanyang abogadong itinalaga ng korte. Sa tapat niya, si Teresa kasama si Romina at Dr. Perez ay naghihintay ng may pagkabalisa na magsimula ang paglilitis. Nang pumasok ang hukom, tumahimik ang buong silid. Ngayon, magpapatuloy tayo sa paglilitis ng pandaraya laban kay Alejandro Martinez. Nahaharap siya sa mga paratang ng pagpalsipika ng dokumentong medikal at pandaraya sa kanyang asawa, si Teresa Martinez, deklara ng hukom. Ang kanyang autoritatibong boses ay pumuno sa silid ng korte. Naghayag si Dr. Perez ng kanyang patutuo ng may malinaw at pokus na kawastuhan. Inilahad ang ebidensya kabilang ang mga larawan ni Alejandro sa labas ng kanyang tahanan, mga talaang medikal mula sa ospital na nagpapakita ng labis na pagkonsumo ng gamot at ang sumunod na mga komplikasyon sa kalusugan. Ang mga piraso ng ebidensyang ito ay nagpapatunay na si G. Martinez ay nagkukunwari ng kanyang sakit at ipinapakita nila ang haba ng kanyang pagpapanatili sa patsyadang ito, deklara ni Perez. Itinutuon ang isang matigas na tingin kay Alejandro. Si Romina rin ay tumayo sa witness stand. Inilalarawan ang kanyang mga karanasan at ang intimidasyon na kanyang naranasan nang simulan niyang pagdudahan ang mga pag-angkin ni Alejandro. "Gusto ko lang suportahan ang kaibigan ko, ngunit tinakot ako ni Alejandro nang tanungin ko siya," sabi ni Romina. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit determinado. Nang magsalita si Teresa, pinulot niya ang kanyang lakas, halatang naalog. "Naniwala ako sa kanya, minahal ko siya, at sa lahat ng panahong iyon, pawang kasinungalingan lamang," ipinahayag niya. Ang kanyang tono ay puno ng pighati at pakiramdam ng pagtataksil. Ang kanyang panlilinlang ay hindi lamang tungkol sa kanyang kalusugan, ito'y manipulasyon sa lahat ng mga taong kasangkot.
Nagkaroon ng pagkakataon si Alejandro na tumugon, ngunit ang kanyang depensa ay tila walang laman at desperado. Natatakot akong mawala ang lahat. Hindi ko kailanman nilayon na maging pabigat, ngunit iyon nga ang naging ako, sabi niya, tumitingin kay Teresa, umaasa sa kaunting habag. Sinubukan ng kanyang abogado na bawasan ang bigat ng mga akusasyon, ngunit ang ebidensyang iprinisenta ay masyadong mapanira. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, bumalik ang hukom mula sa maikling reses na may matibay na desisyon. Maliwanag na si G. Martinez ay nagkasala ng pandaraya. Siya ay aalisan ng anumang karapatan sa mga ari-arian na ibinahagi sa kanyang asawa at siya ay hinatulan ng 5 taong pagkakabilanggo. Inanunsyo niya, ang kanyang malyete ay umalingaw-ngaw. Sa pagtatapos ng kanyang desisyon, umalis si Teresa sa korte na may komplikadong emosyon, nakahinga dahil sa hustisyang naihatid, ngunit nalulungkot sa pagkawasak ng kanyang tiwala. Nag-alok si Romina ng isang nakaaliw na yakap. Ito ay isang bagong simula, Teresa. Bulong niya ng nakapagpapatibay habang magkasamang lumabas sila, handa na sa isang bagong yugto ng buhay. Nakahanap ng ginhawa sina Teresa at Romina sa kanilang mga pinagsamang karanasan at sa tibay ng kanilang pagkakaibigan. Isang maaraw na hapon, sila ay nakaupo sa isang maaliwalas na kafe. Umiinom ng kape habang pinag-iisipan ng mga pangyayaring nagbago sa kanilang buhay. Patuloy ang paggalaw ng mundo sa labas, ngunit sa kanilang tahimik na sulok, pinagnilayan nila ang kahalagahan ng katapatan at katatagan. Parang hindi totoo, naalala ang lahat ng nangyari. Di ba, Romina, gaano kabilis magbago ang buhay, pagmumuni-muni ni Teresa, habang walang kamalay-malay na hinahaplos ang gilid ng kanyang tasa ng kape. Si Romina na may pag-unawa sa kanyang mga mata ay tumango. Totoo nga, ngunit sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, napagtanto ko ang halaga ng tunay na pagkakaibigan na napakahalaga sa akin. Sabi niya, ang kanyang ngiti ay mainit at nakakaaliw. Sa kanilang pag-uusap, dumaan si Dr. Perez upang magbigay ng update tungkol sa legal na resolusyon ng kaso at upang tiyakin sa kanila na si Alejandro ay nakakatanggap ng nararapat na parusa sa kanyang mga gawa. Nakakataba ng puso na makitang nagtutulungan kayo. Tandaan, nandito ako kung kailangan ninyo ng anuman, tiyak ni Dr. Perez. Bago siya umalis, iniwan sila sa kanilang santuwaryo ng pagkakaibigan. Habang papalubog ang araw at lumulubog ang araw sa abot-tanaw, tumingin si Teresa sa labas ng bintana ng kafe. Ang kanyang mga iniisip ay lumilipat sa mga naghihintay na araw. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, pakiramdam ko ay papunta tayo sa mas mabuting bagay, Romina. Mayroon pa ring pag-asa kahit sa mga pinakamadilim na gabi, sabi niya ng marahan. Isang malambing na ngiti ang sumagi sa kanyang mga labi. Sumang-ayon si Romina, pumipisil sa kamay ni Teresa sa mesa. Talagang at sa ating hindi masisirang samahan, tiwala ako na malalampasan natin ang anumang pagsubok na darating. Pagpapatibay niya. Inubos nila ang kanilang mga tasa ng kape, handa na harapin ang mga hinaharap na hamon na may katiyakan na ang kanilang matibay na pagkakaibigan at ang pangako sa katotohanan ay magpapalakas sa kanila laban sa anumang pagsubok. Salamat sa pagsama sa amin sa pakikipagsapalarang ito. Kung nagustuhan mo ang kwento, mangyaring mag-iwan ng like at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong pagsuporta ay nag-uudyok sa amin na patuloy na lumikha ng mga nakakahikayat na kwento araw-araw. Manatiling nakatutok para sa aming susunod na video na malapit ng lumabas.